Privacy and Consulting Incorporated. In the advent of technology and information came a different threat: identity theft, other cyber crimes, and fraudulent activities. If information of individuals, whether personal or sensitive personal information, are not protected properly, this information may be used by cyber criminals to create and commit several activities that will compromise their financial life and reputational life. As regards organizations and companies, if these rights are violated, of course, there will be a threat to the business. Imagine if your system is hacked. If information gathered by the organization is compromised, there will be loss of trust coming from your customers. There is a risk that you will lose those important customers that you have. ADM and Partners, Data Privacy and Consulting Incorporated, saw this need in 2017. This is also in compliance with RA 10173, or the Data Privacy Act of 2012. Data privacy, it is the right to be let alone and the freedom from intrusion and any interference. It's important because, one, it's a fundamental human right that all organizations must respect, because each individual has the right to control and determine what type of data will be processed from him. And secondly, in case of violation, organizations may face penalties of both imprisonment and fine. And they can also face liability of civil payment as well as damages, and to the extent that they may be banned by the National Privacy Commission from processing, collecting, and using personal data. With safety and security in mind, ADM and Partners delivers a holistic approach on data privacy compliance. They make sure all bases are covered from end to end. We started with zero knowledge about data privacy. When we partner with them, they introduced to us all the laws, how to comply with it, and they trained all our employees from the securing our documents, what to give or not to give to people when they ask for it. It's a continuous development for our company, knowing that data privacy is a very new law. ADM is always there for us, and they are able to assist us in all our inquiries. Data privacy is important and necessary in this day and age. So, part of this? Thus, ADM also conducts seminars and trainings regularly. Okay, so just like service contracting. Most of my exposure to the Data Privacy Act is derived from reading materials pertaining to such. Now, with this training, it helped me broaden and further my knowledge on the sensitiveness of this data privacy law, because it gave me more idea on the types of data that needs to be protected, and in the same manner protect my company from any possible suit, from any violations that I may encounter as I manage my business. So encrypted. So I feel it's deemed important that I'll be certified as a legit business person to handle the sensitive information that we gather from our data subject, because we have a roster of reputable community of associations to keep the integrity of the member base. We should know the parameters of the privacy of this information they disclose to us. Led by attorney Arnel Mateo, ADM and Partners is composed of data protections specialists, data privacy lawyers, IT practitioners, and consultants who are recognized by the industry and several organizations to be outstanding in this field of law. It is the advocacy of ADM
to help both individuals and organizations understand the data privacy rules, and as well as to help them understand that data privacy can be complied with in a simple manner. It doesn't have to be technical. With our help, we can ensure that the organizations are assisted and guided towards being a privacy compliant organization. If you want to deal with bigger clients, you need to be compliant with data privacy, and ADM is the best company to help you with that. The right to be access. Protect yourselves and your clients. Build a reputable company with proper data protection together with ADM and Partners, Data Privacy and Consulting Incorporated. In 2004, digital marketing was just taking off. Social media was still new, and digital content marketing wasn't mainstream. Traditional marketing ruled, and the digital world was full of untapped opportunities. Amrei Dizon launched VitalStrat's creative solutions during this emerging digital era, pioneering digital marketing. With a focus on websites, digital videos, and interactive presentation, VCS embraced digital before social media became mainstream. This forward-thinking approach established her as an early adopter, setting a foundation for the future of digital content marketing and shaping the digital landscape. Through mentorship and speaking engagements, Amrei actively shapes the digital marketing community, sharing her insights with young marketers and entrepreneurs. She fosters a culture of learning and innovation, impacting the industry far beyond her agency. Amrei's work in diversity, inclusion, and mental health reflects her commitment to social responsibility. She shows how digital influence can drive positive change, setting an example of how leaders can use their platforms for good. Her strategic vision and innovative content drive client success. By creating engaging, high-converting content, she has demonstrated an ability to meet and exceed marketing goals, delivering real results for her clients. VitalStrat has grown into a mature agency with lots of creative energy and talent. And I have to say that any project, any work that I hand over to VCS and team, they were able to extract the meaning, the goal, the purpose, the communication that you want to bring out for that particular project. Leading the 38th Agora Awards, the Philippines standard for marketing excellence, Amrei demonstrated her commitment to the highest standards in marketing. Through her role, she influences the region's marketing quality and innovation, strengthening her leadership in the field. Amrei's journey is a powerful story of passion, innovation, and dedication to her craft and community. Through her visionary work with VCS and her far-reaching impact on both industry and society, she exemplifies what true leadership in digital marketing can achieve. Amrei shows us what's possible when creativity aligns with strategy, ambition drives action, and leadership is powered by a genuine desire to make a lasting difference. Her story continues to inspire and help shape the future of digital marketing and the communities it touches. In the canvas of collaboration, each stroke represents a leader's vision. But it is the collective symphony of colors, a kaleidoscope that breathes life into every masterpiece. Just as a vibrant artwork showcases the harmonious collaboration of colors, an organization flourishes when its leadership acts in unity. Each leader, like a precious artifact, carries a unique heritage and significance representing a distinct era and story within the landscape of business and industry.
Like a rare piece of rock, leaders are uniquely shaped by their environments and experiences. Embodying resilience, adaptability, and strength. Like a meticulously cultivated ornamental tree. Leaders mirror its elegance and wisdom, gracefully guiding the organization towards its future while honoring the roots of its foundation. As these new stewards step into their roles, they become guardians entrusted with preserving the legacy of entrepreneurship and fostering its evolution. Just as a curator would carefully tend to each artifact, our leaders nurture and protect the values of collaboration, innovation, environmental and ethical business practices. Together, they can ensure that this cherished collection of entrepreneurial spirit remains not only preserved. It is also richly rooted, celebrating the past. Shaping a dynamic and a resilient future for our business landscape. Together, as leaders and members of the Philippine Chamber of Commerce and Industry, Quezon City, we will act, we will deliver, and we will make a difference. Act, deliver, make a difference. Magandang araw mga ka-negosyo. Ngayon ay December 17, 2024 at 8 days na lang at Pasko na. Nandito tayo ngayon sa ating lingguhan na kwentuhan at pagkakataon na matuto at makinig sa mga eksperto sa mundo ng negosyo. Ito ang Idol sa Negosyo. Ako po ang inyong host, si Attorney Arnel Mateo, ang presidente ng Philippine Chamber of Commerce and Industry, Quezon City, the voice of business in QC. At narito ngayon tayo sa ating kabang-abang na episode sa Idol sa Negosyo. Ang Idol sa Negosyo, we aspire to inspire aspiring entrepreneurs to recognize the worthiness of every work, profession, and vocation, and of course, to develop micro, small, and medium enterprises. Tayo ay mapapanood sa Idol sa Negosyo Facebook page at sa Vantage Point Media Facebook page at YouTube. Sa ating mga manonood, kung meron kayong mga katanungan o komento, mag-iwan lamang po kayo ng message or comment dun sa ating chat box sa ating Idol sa Negosyo Facebook page. So please like, share, and subscribe. Ngayon mga kaibigan ay meron tayong special na bisita. Ito ay aking kasamahan sa PCCI-QC at sa iba't iba pang organisasyon. Isa siyang entrepreneur na nagtatagumpay sa mundo ng pagnenegosyo. Makakasama natin ngayon walang iba kundi ang co-founder ng Introspect Management Consultancy and founder and Chief Creative Officer ng Vital Struts Creative Solutions, Amray Dizon. Hi Amray. Hi, Pres Arnel. Magandang hapon. Maraming salamat sa pag-imbita sa akin sa program. Merry Christmas. Merry Christmas po. Sobrang traffic na ngayon. Traffic. Ayan, so maraming salamat sa iyong pagpapaunlak sa aming imbitasyon at kami ay excited na makilala ang iyong company, siyempre ikaw, at yung mga advocacies mo as a businesswoman. Ngayon, Amray, kwentuhan mo kami, paano ka ba nagsimula? Ano ba yung iyong background? Ako po ay isang accidental entrepreneur. Nung nag-start yung negosyo, 20 years ago, wala yun sa plano ko. Ang background ko ay, I'm a creative. Nagtapos ako ng fine arts. So bilang fine arts, walang business background. Nagtrabaho ako for 1 year sa isang below-the-line advertising company where I wore a lot of hats. When you say fine arts, parang painting, ganyan, artwork? Meron, dun sa school namin, merong major na visual communication. I see, okay. So, merong studio arts na mostly painting, sculpture. Yung course na kinuha ko, visual communication, so more of advertising din siya. Nice. So, pumasok ka sa isang kumpanya? Yes.
Nung pumasok ako sa isang kumpanya, ang in-applyan ko graphic designer. Pero ang sabi sa akin, ang opening lang namin production assistant. 7,000 pesos a month yung salary. Malaki na yun, panahon na yun. Medyo malaki na, hindi, sakto lang. Hindi masyado. Pero sakto lang siguro sa pang PA, yun siguro yung minimum around that time. Medyo nagdalawang isip ako, pero kinuha ko na rin kasi on the side, nagpe-freelance din kasi ako. Okay. So, natuto ako actually dun sa 1-year experience ko of employment. Dahil as production assistant, kasi small business po yun eh. So, pinagawa rin ako ng graphic design, pinasali sa client meetings, hanggang sa pinatulong ako dun sa pag-edit ng videos, natuto na rin ako mag-edit. Pagkatapos mag-edit ng videos, sinama ako sa event, nakapag-stage manager ako, hanggang sa pinag-direct na rin ng videos. So, natutunan ko. Ang kausap po namin ng mga malalaking companies, mga multinational. So, natutunan ko rin makapag-usap sa mga corporate people. I see. Nung time na yun, estudyante ka hanggang sa magtrabaho ka, parang ano yung vision mo para sa sarili mo? Is it your vision na magtatayo ka ng negosyo? Actually, wala sa plano ko na mag-business during that time. When I was in high school, I dreamt of just becoming successful employee sa isang advertising agency. But when I experienced becoming an intern at an advertising agency in Makati, parang hindi yata to para sa akin. Kasi hindi ako actually sanay sa routine work. Hindi rin ako sanay, or parang I'm just not made for the corporate structure. Yun yung perception ko sa sarili ko. So kailan pumasok yung idea na magnenegosyo ka? After po kasi after nung 1 year ko na work, nag-freelance pa ako as a graphic designer, video editor, web designer. Matagal-tagal din yan? A few months lang eh. Pero meron pa nga actually ako naging trabaho na 2 months sa call center. Kasi during the freelancing stage, medyo mahina. Hindi siya abundant palagi. Alam naman na po natin yung ganon. So, nag-call center pa ako. Pero nung tinuloy ko pa yung freelancing, merong isang client na nag-ask for a resibo. So dahil doon, kaya nag-start na yung negosyo. Ng business. Kasi syempre, pag wala kang resibo, yung kliyente mag-aalangan na kunin yung service mo, no? Kasi before po, mga small businesses, mga estudyante, puro ganun yung mga sinaservice namin. So may naging client na isang company na nag-ask ng resibo. Kasama ko pa nun yung co-worker ko before sa call center. Siya yung nag-aasikaso ng mga accounts, pero parang racket-racket lang talaga. So, doon po talaga nag-start. So, nung nag-ano ka na magpaparesibo na ako, magre-register na ako, ano na yung business yung ni-register mo? Yung Vital Strats Creative Solutions. Yun, yung creative agency. Mag-start kami as a graphic design and video production company. Pero during that time, ako lang yung gumagawa. Nasa kwarto ko lang sa bahay ng parents ko. Yung tipong tutulog pa ako, tapos biglang magre-ring yung first investment namin, yung fax machine eh. Telepono na may fax. Tapos, yun, Vital Strats, bago kayo nagsimula, may fax machine na kayo? Wala pa. Wala pa. Tawag dito, nung nagsimula na naisip namin na kailangan na magkaroon ng fax machine at sariling linya, kasi ginagamit ko yung linya ng parents ko. Kasi sa bahay. So, na-experience ko yung may kausap ako ng client, minsan international, biglang tatahol yung aso, yung pinsan ko na baby, iiyak. So, pinagdaanan ko rin yung ganong time, press. So, yung time na yun, parang decided ka na. So, nung the moment na meron ng humihingi ng resibo, you made a decision na gusto ko na magnegosyo, or parang itatry mo lang na magnegosyo? Wala pa akong any business plan and long-term thinking during that time. Parang it was all about survival na, okay, may client tayo ngayon, sana may client ulit tomorrow after this project. So it's parang one step at a time, one project at a time, hanggang sa lumago yung mga projects, and then we had to hire people na.
I see. So, paano mo inaral ang pagnenegosyo? Maliban dun sa experience na nakuha mo, dun sa employment mo, meron ka pa bang ibang ginawa para matutuhan ng negosyo? Actually, during that time po, 2004, 2005, wala pa kasing YouTube, wala pang social media. Yes. So, trial and error during that time up until 2013. So, mga around 7-8 years na sa business. Buong time na yun, trial and error lang. I was reading books, listening to audiobooks. Puro about entrepreneurship. About entrepreneurship. At si Ma'am Camela Sin ng Plato Raps, member siya ng ICSB, isa pa nating organization. Naging client ko siya noong 2006, 2007, and naging mentor ko siya. Okay. And she was studying Masters in Entrepreneurship during that time, and sabi niya, napakalaking tulong sa kanya. So, ginol ko din yun, na mag-aral ng entrepreneurship. And nakayanan ko lang yan nung pumasok na si TJ noong 2011, siya yung business partner ko ngayon. Nung medyo naayos yung sistema, at saka nandyan na siya to also lead the team with me. Nakapag-aral ako ng Masters in Entrepreneurship noong 2013 to 2015. So anong naitulong nung Masters in Entrepreneurship sa'yo? Napakalaki na naitulong. Well, aside from the network, marami ako nakilala ng mga business people. Classmates mo. Mga classmates, ROI na. Sa mga classmates pa lang. Naging clients ko rin kasi sila. So aside from that, na-realize ko, yung mga ginagawa ko pala na mga trial and error, may tawag pala doon na theories. Yes, oo. And kung nalaman ko lang to nung nagsisimula ako, sana hindi ko na-experience na mag-fail at magkaroon ng a lot of setbacks, na problema, dahil meron palang process of doing things. And before you studied, sabi mo meron ka ng mga naging failures, setbacks. Ano yung mga yun? Bago ka nag-masteral? Napakarami po kasi ang pinaka-weakness ko talaga, kasi creative ako, nag-excel ako dun sa pag-create ng mga marketing materials, mga videos. But when it comes to handling finances, nag-fail ako sa hiring ng accountants. Yung first 2 accountants, hindi nag-work, hindi nakapag-record ng maayos. Tapos, basta marami magandang mga naging problema nun sa filing. Kasi hindi ko kabisado yung taxes. Tapos, pagka nag-check ako ng financial statements, parang, sige, okay na yan. Ang pinaka-problema ko yung collection. Kasi, yes, ang dami naming projects. Pagod na pagod kami. Nagkaroon na kami ng mga big brands na projects. Marami namang invoices. Tapos akala ko dami na naming funds, pero we're not liquid. Marami lang trabaho. Marami lang trabaho. Hindi kami nakakakolekta. Hindi namin na-monitor kasi a lot of big clients. 30 days, 60 days. Meron pa nga umaabot ng 1 to 2 years, hindi pa namin nakokolekta. So, the challenge is monitoring the costs. Kasi service kami, pagka may, for example, we have a website project, good for 1 month. Sometimes, nagsistretch siya, nagiging 8 months, 12 months, pero hindi naman nagsistretch yung payment. Pero yung overhead expenses, tuloy-tuloy. Yes, so yun ang problema, yung mga gastusin sa negosyo, hindi mawawala Yes. And how about marketing? Nagka-problema ka ba nung time na yun? Siguro yung marketing, hindi masyado kasi yun talaga yung core namin. Nag-survive kami sa word of mouth and referrals. We have the basic promotional materials. Pero yung bumuhay talaga sa amin is the customer experience. Yes, so we had a known brand client na from one department na brand, dahil nagustuhan yung service namin, nilipat nagpagawa din yung other departments, iba-ibang brands na known products din. Tapos, after mag-resign ng mga brand managers, lumipat pa sa other corporations. So, nagkaroon kami ng pharma company, nagkaroon kami ng confectionery company, nagkaroon ng real estate. So, referrals. Referral talaga.
So merong electronics din. So doon na lumawak yung portfolio namin. Okay, napakaganda nung mga narinig natin kay Amrey, no? So, but let's pause for a break and abangan niyo po kami muli sa pagbabalik ng Idol sa Negosyo. With our collective dedication and passion, we will achieve remarkable progress and impact. I stand before you with immense honor and excitement as the newly elected president of PCCI Quezon City. As we gather here today, we mark a significant milestone in our journey towards progress and development. The PCCI Quezon City has consistently demonstrated exemplary leadership and commitment to the business community in the National Capital Region. I call this Philippine Chamber of Commerce and Industry Quezon City induction and then over, awarding, networking, and an art exhibit into order. This year, we come together under the theme, Act, Deliver, Make a Difference. I am reminded of our immense responsibility as leaders in the business community. It is a call to action, a call to deliver on our promises, and a call to make a lasting and positive impact, not only within our organization, but also across our communities and the nation as a whole. Rest assured that BIR will be your partner in nation building. Yan po ang maaasahan nyo po sa BIR. Ladies and gentlemen, as I bid farewell as the outgoing President of Philippine Chamber of Commerce and Industry Quezon City, as I transition to the role as Chairman of the Board of Trustees for 2024 and 2025, I have full confidence in the capable hands of the new set of officers. To all our members who believe in my vision, in our vision, mabuhay, negosyante and Q-citizen, may our journey continue to bring prosperity and success to all. God bless us all. In our collaboration, you have played a crucial role in improving the business environment of Quezon City. Together, we have achieved significant milestones. Filipino people has one of the best traits. They will really persevere despite the challenges that they face. Attorney Arnel Mateo, Mr. President, I now turn over to you this gavel as a symbol of authority to manage and preside over the most outstanding chamber, the whole Philippines, PCCI Quezon City. Together, we can build a vibrant and resilient business ecosystem that empowers our entrepreneurs. Let us embrace the challenges that come our way with determination and creativity.
Let us be unwavering in our commitment to make a meaningful impact on businesses and communities we serve. Act, deliver, make a difference. Mabuhay ang Philippine Chamber of Commerce and Industry, Quezon City. Creativity, excellence, growth. At BCS, we know the value of play. We strive to go beyond going outside the box. We take the box and use it to create something else. Something with value. Something that solves a problem. Something that can help make a difference. When others have already set a standard, we take it a step further. We hold ourselves at the highest esteem, and we encourage others to do the same. The adventure of creation does not stop when we are done. It stops when we are satisfied. It stops when we are proud. We know that growth is more than just a question of how. We should also ask, for who? We believe that growth should be for everyone. And we are here to help make that happen in any way that we can. We do not back down from a challenge, because we know that for every problem, there is a strategically creative solution. At 14 years, we have grown into an empowered agency. We know what we stand for. We know what we can be. We are BCS. Okay, magandang hapon po muli. Nandito tayo sa Idol sa Negosyo kasama si Amray Dizon ng Introspect and Vital Strats. Okay, so kanina nagkikwento si Amray kung paano nagsimula ang kanyang business journey. So, Amray, sa family niyo ba merong nagnenegosyo? Yung sister ko, meron siyang photography studio. Pero yung business niya a few years after mine. Pero originally, wala. My mama is a housewife. Yung papa ko, government employee. Retired government employee. Okay. So, paano ka nagkaroon ng parang lakas ng loob na kasi ang vision mo before, yung maging magaling na employee. Paano ka nagkaroon ng lakas ng loob na biglang negosyo ng gagawin ko? Siguro nasa personality ko na rin, Pres, kasi as a kid, mahilig ako mag-experiment, mahilig ako mag-explore, tas very curious ako. If there's something new talaga, itatry ko talaga. Kumbaga, parang early adopter mindset. And later, kukwento ko more of my ADHD. I think yung pagiging person with ADHD ko, it contributed a lot dahil malakas yung appetite ko sa risk. Parang jumping off a cliff, not knowing what's underneath, okay lang sa akin. I like the thrill of taking risks. And I perform well under pressure, but I'm not very good with working in advance. Parang mas mas empowered ako at saka mas nagiging productive pag alam ko na mayroong mga deadlines. Kaya, ayun, kailangan kasi alam mo yung parang hindi lahat ng tao na after a year, magde-decide sila na magnegosyo na. So, ikaw, hindi ka natakot. And talagang, kahit na alam mo na medyo may may mga challenges na pagdadaanan, talagang tinuloy mo pa rin. So, punta tayo dun sa binanggit mo kanina, yung ADHD. So, ano ba tong ADHD? Ang ADHD ay Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Yan. So, isa siyang neurological condition
meron akong PWD card, ang nakalagay doon, I have psychosocial disability. So Because it's of considered ADHD. a disability. Yes, it's considered a disability. So pag meron kang ADHD, anong ibig sabihin? Anong makikita sa'yo? Well, hindi siya, it's an invisible, it's an invisible disability. But it's basically an imbalance sa chemicals sa brain. Okay. Para maintindihan ng karamihan, ang lagi nilang description ay it's like having a Ferrari engine na brain, but you have bicycle brakes. Okay. Yun. Tapos, another description ng ADHD brain, alam niyo yung ballpen na na merong black, red, Yes. and yung normal brain, one at a time, Okay. yung pag-process. Pindutin mo yung ballpen, tapos kaya magsulat. Yung ADHD brain, sabay-sabay mo siyang pinipindot, tapos hindi nalalabas yung ballpen. Parang ganon. Parang you have a hard time filtering your thoughts. Okay. And it's like there's noise everywhere. Merong dysregulation sa pag-filter. I see. Okay. So, bakit mo nasabi na itong disability na to ay nakatulong din doon sa drive mo na mag-business? Kasi if yung characteristics ng people with ADHD, they are impulsive. They are pag impulsive, they are risk takers. Okay. So as an entrepreneur, kailangan risk taker ka. Pero dapat syempre calculated risk. Yes. Pero if you overthink and if you are a planner, wala kayong mindset na, sige game, bahala na, basta go, basta gagawin ko to. Okay. Bahala na, gagawin ko lahat para mag-succeed kahit hindi ko pa alam. I'll learn along the way, learn by doing. That's more of a characteristic of someone na willing to risk kung if you really like what you are doing. Tapos pag may mga problema, yung mga ADHD brains kasi when it comes to pagka under pressure na, dami nangyayari. Doon kami parang kalmado at doon kami mas nakakapag-isip mabuti. That's nice. Kasi syempre sa negosyo kapag madali ka ma-pressure, more or less, doon nag-start na marami kang mistakes na pwede makomit. So Yes, yung pag kaya mo under pressure na ikalma yung sarili mo, parang mas maganda yung mga decisions na magagawa mo. Yes. I'd like to believe that kasi pero depende rin present sa stage nung business. Nung nag-start ako, kasi maliit pa yung puhunan, wala masyadong assets, I have nothing to lose. Kaya okay lang magkamali, mag-trial and error kasi maliit pa, nasa survival stage. Pero kung marami nang at stake, at marami ng isang pagkakamali mo lang, pwede mag-trickle down at yun din, kailangan i-manage mo na yung risk. Nung nagsimula ka nitong Vital Struts, meron ka bang nilabas na pera? May kapital ka na nilabas? Pambili lang ng pambili ng Pentium 4 na computer. Okay. Pentium 4 pa. Tapos, the rest is, pagka kumita sa project, paunti-unti. Okay. So, nung sinisimulan mo tong business, mas nauna yung operation, di ba? No? Bago yung parang, sabi mo kanina, business plan. Yes. So, yung business plan, kailan mo na yan ginawa? The business plan came after nung nag-masters in entrepreneurship ako. Okay. Yung formal talaga na business plan. Pero before, parang more of, anong plano natin for the year? Ano yung goals natin for sales for the year? Paano natin siya gagawin every month? Oo. So, ilang years mong ginagawa yun? Na ganun? 7, 8 years. 7 years. Na talaga, trial and error in whatever we see, whatever we encounter, whatever advice na makuha namin sa mga kakilala. Kasi wala pa masyadong access nun sa mentors eh. Yeah. So, kailangan talaga na ikaw mismo yung mag-seek ng mga mapagtatanungan, tapos kailangan masipag sa pagbabasa. So, naging guide ko na nga lang yung mga mga libro nun. So, anong naging difference nung 7 years operation mo compared dun sa nagkaroon ka na ng business plan? Difference nun kasi before we were always firefighting. So whatever is in front of us, yun yung i-deal namin. Wala kaming mga contingency plans. Wala pa kaming masyadong mga processes and systems in place. Naging beneficial siya sa amin in a way kasi we were very flexible.
iba-ibang projects tinatanggap namin and we're figuring it out as we go. And sakto lang din nung may mga experiences na kami doon sa mga projects, it's the perfect time na magkaroon na ng sistema, ma-document na lahat, ma-formalize na. So, yung difference, mas madali siyang ma-scale, mas madali siyang ma-manage, nagkaroon na rin ng mga employee manuals, nagkaroon na ng mga dati sa logbook lang kami nag-attendance, nagkaroon na rin ng system, which is good kasi nung isa sa mga naging malaking help, yung partner ko, si TJ, she was from corporate, and opposite ko naman siya, ako may ADHD, siya naman may OCPD. Obsessive Compulsive Personality Disorder, which is the opposite of my personality. Ano naman siya sa details and logic. So, siya yung pasok din ng maraming mga tech systems at nag-ayos ng mga admin and the details na hindi ko din talaga turf kasi more of on the creatives and marketing yung sa akin. Okay. So itong Vital Struts, you specialize in digital content production. Okay. So anong ibig sabihin nun? Ano yung mga services na ino-offer niyo? Okay, for digital content production, we start with the marketing strategy and the communication plan. So, yung mga clients, they go to us, they have a marketing problem. For example, kailangan nila ng awareness for a product or meron din kasi advocacies they want to pass a bill, for example, and they want to educate the stakeholders. So we start with a plan, a strategy. And then, syempre, pag meron ka ng communication strategy, you would need to recommend different platforms. Social media ba yan? Website ba? Publications? And others. And then, we're able to also do the content production. So sa isang nagne-negosyante, ano yung pinaka-reason nila para kumuha ng ganong services? Kasi, di ba, most of the businesses, sarili sila Parang sariling sikap sila na yung content nila sa kanilang messaging, ng kanilang business, sila lang. So, ano yung reason para sila mag-avail ng services sa Vital Struts? It varies depending on the business size. So, for mga large corporations, they really outsource to agencies. They don't have their in-house creative department and they need a third-party supplier para mag-isip ng mga campaigns for them. Although meron naman silang brand managers, marketing managers, they need a group that can execute yung mga plano nila para matupad yung kanilang marketing goals. Others naman, they already have their in-house teams, pero more of mga churning content na very technical and kulang din sa creative conceptualization, fresh ideas, so nag-outsource sila to expand their departments. So may mga retainer packages kami for the big companies. For smaller ones naman, we also help mga smaller businesses to establish their brand identity. So yung mga logo designs, create yung communicate yung value nila. Kasi it's one thing na gagawa ka ng brochure, pero it's not just about laying out a brochure. You have to know what does the company stand for? Sino ba yung target market? If there is one thing you want to be remembered for, what will it be? What would make your customers decide to buy from you? May mga science din and strategy frameworks behind the messaging. So that's what they hire us for. So for MSMEs, meron din kayong parang package for them? Yes. In fact, before, nakipag-partner din kami with DTI. So, merong discounted na mga packages and partly subsidized by DTI before. Sobrang bagsak talaga yung prices. Pero ngayon, we also give mga free mentorships. So, before, may mga ginawan kami ng mga packaging designs, branding designs, tsaka mga videos. Kasi napakaraming MSMEs, ang gaganda ng products, pero hindi lang nako-communicate yung differentiation nila. Hindi nakakapag-market ng maayos. Ngayon, on Vital Struts, kailan kayo nag-20 years? This June. Year? This June 2024. Yes. So, anong sikreto? Paano nyo napahaba ng 20 years ang inyong business?
Number one talaga, Pres, yung mga tao. Kasi yung pinaka-asset and resource talaga namin is creativity. Kailangan ng critical thinking, ng strategy, and hindi yun nanggagaling talaga siya sa people. So the people should share the same vision and should share the same values and yung same level of excellence. At syempre, we have to also take care of their well-being. Yun, the company should be a good place to work with and enables the employees to grow as well. Baga, shared value siya. So yung mga employees nyo, paano nyo na-ensure na they will share your values, your vision, lahat ng direction nyo, paano nyo na-ensure yan? Even before we hire, we ensure na sa mga materials namin, like for example sa website or yung mga nilalabas namin sa social media, doon pa lang nagre-reflect na kung ano yung mga importante sa amin na values. Like for example, we are for inclusivity, we are LGBT friendly, PWD friendly. So pag nare-research nila kami and they're looking for work, nakikita na nila anong klaseng company ito. So na-attract din namin yung people with like-minded na or same values. So doon pa lang na-filter na. So next step sa recruitment, sa interviews pa lang, para na siyang kwentuhan, sinashare na rin namin how it is sa company. Tapos para siyang, it's not a typical interview na very technical eh. We get to know the person din talaga, to know the fit. And hindi lang yung parang, anong mabibigay mo na value sa amin. Ang gusto namin, we also are able to give you the value that you need and you're searching for. Kailangan may fulfillment din kasi ganun talaga pag creative company. So after that, embedded na rin dun sa processes and systems, merong core values, tapos every decision, everything that we do day to day, guided kami nung core values. Very definitely, parang minsan no matter how we set our values, our vision, hindi siya perfect di ba? So meron pa ring mga nagiging sablay. So kanina sabi mo, before ka nagkaroon ng business plan, may mga challenges ka na. So after mo magkaroon ng business plan, yung nagda-run ka na, may ano yung mga naging problems mo pa rin dito sa inyong mga vision and values? Okay. Before kasi without the business plan, nagkaroon kami ng problem sa finance. There were times na wala na pala akong pangsweldo, tapos kailangan ko mag-loan sa kaibigan, yung mga ganon. Tapos, problem sa HR. Merong times na demotivated yung team, overworked sila, burnt out, tapos negative na yung ambience sa office. Parang, shucks. Pasok ako, tapos ganito, ayoko na. Tapos may problema din sa marketing, okay naman, dire-diretso. It's more of yung operational processes. Since hindi pa documented, hindi pa established, prone din na magkamali at madelay. Nung nagkaroon na ng more organized na business plan and processes with the help of my partner din as well, naayos na yung mga yun, kasi mas tutok na rin kami dun sa details. Ang nagiging problema lang, hindi mawawala yung problema sa fit sa people. Kasi sa interview part, you will only know kung fit sa yung tao pag nakatrabaho mo na rin. Tapos, narinig ko nga yung sinabi din ni Miss Anne nung last episode, yun yung walang forever. Yes. I also shared that. Kasi before, parang parang, sige, bigyan natin ng chance. Pero, yun, we just see to it na we have training in place. Tapos pag halimbawa, hindi nag-work, merong coaching, may performance improvement plan. Tapos, it undergoes due process naman. Okay, good. So, pa rin, continuous monitoring, training, and of course, yung disciplinary measures kung kailangan. Yes. Kanina nabanggit mo, parang before maraming problems sa finances na you have to get a loan. So later on ba nawala na tong mga ganitong problems?
thank God nawala na. Kasi meron na kaming monitoring ng aging, yung mga accounts receivables, talagang tinatrack namin kung medyo matagal na ba, tapos may mga strategies na how to collect, tapos sinescreen din namin yung mga clients. Before we choose the clients that we work with kasi maliit lang din yung team sa boutique agency. So dapat aligned din siya sa core values. So hindi porket buyer kukunin mo. Yun din yung nagbago. Kasi alam na namin kung ano yung fit sa amin. Especially pag, halimbawa, meron silang gusto na service, tapos hindi naman namin strength. We tell them na it's not our core expertise. Ito yung core expertise namin. This is where we can help you. May mga iba na hindi aligned sa beliefs namin. So, yung mga ganon. Hindi nyo na tinatanggap. Yes. So, yung yung Introspect Management Consultancy. So, kailan siya pinanganak? Itong second business mo? Baby company lang siya This August lang. This year? Okay. Yes, this year lang siya. So, ano yung reason bakit tinayo mo itong new business? Ever since kasi nag-Go Negosyo mentor ako, that started 2018, na-realize ko na ang dami-daming nangangailangan ng mga small businesses ng mentoring. Kasi di ba, kinuwento ko sa'yo kanina, na-experience ko na trial and error, daming mga failures. Ang haba ng panahon pa bago ako natuto. Ang dami pa rin palang nangyayari na ganon ngayon. And nung na-experience ko na mag-mentor sa small businesses and nakita ko how thankful they are and yung maliit lang na mentoring na time we spent with them, ang laki na ng difference sa kanila. Yun yung parang napaka-fulfilling for me. So, na-love ko na yung teaching. It has been my advocacy since then. Tapos, I've been getting mga speaking engagements, mga trainings. Nagturo din ako sa UP-ISSI. And capacity building din for the underserved and underrepresented, like sa PWD community or LGBT community. Nakita ko na meron pang need to serve small businesses. And since ginagawa ko na rin yun informally, marami ding nag-ask for my advice, nagpapakonsult. Gawin na nating formal na business. Hindi ka nahirapan na pagsabayin kasi you have a 20-year-old Vital Strats, tapos na-introspect. So hindi ka ba nahirapan na pagsabayin siya kasi introspect kapag baby daw, di ba? You have to be hands-on. Nabantayan mo talaga yung pag-grow ng company. Well, it's a good thing, Pres, na yung team namin sa Vital Strats, they've grown, they've already matured, and marami kaming mga leaders doon na kaya nang mag-handle ng mga day-to-day even without us. Nung una nga, hirap kami mag-let go ni TG parang kailangan talaga sumilip kami, kailangan... So dati micromanage pa kayo? Dati nag-micromanage siya. Pero ngayon parang, na-empower nyo na sila? Ang dami ko nang hindi alam na nangyayari. Tapos, okay naman pala, nag-let go na kami, nag-trust kami sa team, and we just have to ensure na processes and systems are in place. So we have regular check-ins, we have reports. Tapos, yun, kaya niya mag-operate even without us ng araw-araw. So yung mga tao mo, how often do they report to you? Meron silang mga spreadsheets and merong system kami na project management system. They don't need to really report in the meeting. Pwedeng i-check ko na lang yung mga summary. Online, automated na rin siya. Tapos I can check email and messaging apps anytime. Pero meron kaming quarterly town hall, monthly huddles, at saka from time to time, kahit chat updates with the managers. Okay, yan. Maganda yung usapan natin. Itutuloy natin yan after the commercial break. Huwag kayong aalis, magbabalik ang Idol sa Negosyo.
Okay, magandang hapon muli. Nandito tayo sa Idol sa Negosyo at kasama natin si Amray. Okay, Amray, kanina binabanggit mo na sa introspect, tinutulungan mo yung mga negosyante, you train them, competency building, capacity building. So, parang recently, engaged ka sa providing seminars on AI, AI for business. So, paano bang, ano bang mga natututunan ng businesses dyan sa AI? Marami. Simula ng 2022, nung nagkaroon ng ChatGPT, yung AI ay accessible na sa consumers. Direct end users. Before kasi puro mga large corporations lang ang may access at napakamahal. So ngayon, na meron ng AI, even mga small micro businesses, they can save time, save money, be more efficient, and be more productive. Kasi kaya nilang gumawa ng content, kaya nilang gumawa ng mga different na marketing plans, mag-ideate, magkaroon ng brainstorming body, magkaroon ng assistance. So, ang dami po pwede para ma-optimize yung kasi di ba sa negosyo, so ngayon parang kapag binanggit mo yung marketing plan, so business plan, through AI, mas madali na siya. Actually, yes. Kaya po siya, napakabilis ng trabaho, it's a tool. Meron niyang may website na kiniklaim niya in just 20 seconds. You just enter the description, tapos magkaka-website ka na. Pero bakit maraming businesses na may hesitation pa rin sa AI? Maraming may hesitation sa AI kasi, well, it's a new technology. So, ganun naman talaga pagka may bagong pasok na technology. You fear what you don't know. And maraming mga negative na, may mga negative na, mga news about it. Like, for example, it's stealing data, merong mga cybersecurity, may risks pagka nag-upload ka ng content. Tapos violation daw ng intellectual property. Yes. Tapos yung madaming mga deepfakes, yung mga nag-a-abuse ng technology. So paano ka magiging sa isang business owner, paano mo ma-maximize yung AI in such a way na you're using it responsibly? Na hindi ka napupunta dun sa na it's fake, you're violating intellectual property. Paano yan? Sa ngayon po kasi, wala pa talagang established na code of ethics. Pero meron ng mga organizations na nagsastart na gumawa nun. So, nasa values din yun ng entrepreneur kung paano niya gagamitin. Pero I would encourage everyone na paggagamit kayo ng AI, always check ko ano yung tool na ginagamit ninyo, check yung mga terms and conditions, and lahat ng mga outputs ng AI, hindi pwede na mag-rely on that na lang. Kailangan talaga i-double check. Kasi tool lang yan, it can generate content, pero hindi pa rin yan reliable. So pag halimbawa sa ChatGPT, pag nag-enter ka ng prompts, pag binigay niya yung results, huwag mong gamitin agad. Yes. Kailangan i-counter-check muna. Facts ba to? Or baka nag-hallucinate? Or mga ano-anong nagsasabi-sabi minsan. May mga glitches na gano'n. So you have to check the facts, you check the source. Ang ginagawa namin sa Perplexity muna, Perplexity kasi merong mga sources agad and then ililipat sa ChatGPT. Pero ngayon, yung ChatGPT, meron na rin siyang tagging ng mga sources. So it's important to check the source kung legitimate ba siya. And don't just submit content and written material na galing mismo sa AI. Parang treat it as you have an assistant or you have an intern, meron kang papagawa to assist you. You also have to check the work. Kasi tayo, kahit may secretary tayo, yung ibibigay sa atin ng secretary natin, hindi naman natin yun kagad gagamitin. Agree. Diba? So, kung merong mga errors dyan, diba, may namarkahan natin, papalitan natin, the same thing works for AI. Yes. And AI is just a tool. So it depends also on how it is used. It depends on the prompts it is fed. Yung iba parang, hindi ko naman, hindi okay sa akin yung AI kasi very generic yung lumalabas, hindi pa rin reliable, pangit kumpara sa humans. Pero it
it's highly reliable din on the quality of inputs. Yeah. Ngayon punta tayo dun sa sa mga advocacies mo. Kasi yung for MSME development, yan kasama yan. You give the MSMEs tools for their businesses like AI. So maliban sa MSME development, nabanggit mo kanina yung advocacy mo for PWD and LGBTQ. So can you tell us more about it? As a person with disability and belonging to the LGBT community, nakaka-relate ako dun sa pakiramdam na growing up, kalaban mo talaga yung, una sa lahat, kalaban mo yung sarili mo. Kasi meron ka ng automatic na imposter syndrome. So ako as someone na LGBT, wala akong nakikita before na role models na kagaya ko. Therefore, parang I don't feel that I belong. I feel sometimes that I'm invisible. Wala namang business person na sikat na LGBT na pwede kong gawing role model, or yung mga nakikita ko na mga LGBT sa pelikula. Halimbawa yung mga lesbian sa pelikula na in love din sa mga lalaki, tapos nagpapakasal sila. Tapos parang growing up in a Catholic school, then I've always been taught na what I feel is wrong. So doon pa lang, yung sarili mong composure, sarili mong confidence, parang wala na. Ang hirap mag-succeed or mag-push ng sarili kung sarili mo mismo yung kalaban mo. So, babae ka na nga, LGBT ka pa, tapos meron ka pang weirdness. I felt medyo weird and parang iba ako mag-isip, iba ako kumilos, so parang wala talagang pakiramdam ng belongingness before. Yan, buti na lang I was in a loving home, and naintindihan nila ako and they accepted me for who I am. Kaya nag-thrive din kahit papano. But there are a lot of households na hindi aware sa mga disabilities, lalo na yung mga invisible disabilities. There are a lot of households na hindi pa rin tanggap yung mga anak na LGBT. And hanggang ngayon, maraming nasasayang na opportunity na pwede sana silang mabigyan ng opportunity to thrive and succeed, magkaroon ng livelihood. But they are set aside. So, doon yung hugot ko. Kasi marami pa rin mga ganun na mga communities. And, well, una sa lahat, madali na lang kasi na parang sabihin ko, I'm out and proud, I belong to this community, and I'm PWD, LGBT. Doon pa lang, malaking difference na kasi may nakikita sila na nagre-represent sa kanila. Na, okay, business leader or someone who's out there. In terms of business, paano nakakatulong sa isang negosyante, sa isang business na you practice this, na you open up your mind to being inclusive sa mga ganitong advocacies? Nag-start ang inclusivity at saka yung mandate na kailangan merong mga DEI sa mga multinational companies sa sinadala dito. The justification for that is if your employees feel na they are happy at work, they can be themselves. Kasi alam mo yung pakiramdam na ay hindi ko pwedeng pakita yung sarili ko, tapos kailangan lagi ako guarded, tapos lagi ako nagpe-pretend. It's highly stressful and it affects the mindset, the productivity, the performance. But if you're in a place na you feel you belong, you're accepted, you're more happy, ini-embrace yung creativity mo, you are more productive. And there have been a lot of studies worldwide na being inclusive in a company indeed contributes to better productivity, better bottom line. So, yun po yun. Ito, no, syempre dapat yung advocacy mo dyan, meron kang mga kasama. And I think you belong to different organizations. Ano ba itong mga organizations mo? For the advocacies, for the LGBT, Philippine LGBT Chamber of Commerce, nag-serve ako doon as a board. I just resigned last year, pero many years na rin ako nag-serve as a board doon. So they are an organization with LGBT-owned and
LGBT-owned businesses, tsaka mga allies ng mga LGBT businesses. And it's more about creating role model na LGBT business leaders, promoting inclusivity in the workplace, and having yung economic contribution ng LGBT sa ekonomiya. So sa isang negosyante na gustong maintindihan yung LGBTQ, ano yung naitutulong sa kanila pag nag-join sila dun sa chamber, na LGBT chamber? They get to meet diverse people, talented people. They get to understand kung ano yung mindset ng diverse employees nila. So they get to implement yung mga programs na fitting. Yes. Kasi yung workforce parang ngayon, gender sensitive. yes. Tsaka yung workforce ngayon, dumadami na mga Gen Zs. And yung mga Gen Zs, yan yung woke generation, and a lot of them are gender fluid na. May study nga in 2030 and beyond, marami ng mga workforce na more gender fluid. Yeah. But that's in the US. Dito wala pang Yes. So, yan ang importante ngayon diversity, equity, inclusion. And I read also na maliban dito, diversity, inclusion, kasama yung mental health sa advocacy mo. Yes. So, ano naman yung advocacy mo sa mental health? Yan, yung inclusion kasi na pinapromote namin, it's not just yung gender, gender inclusion. A lot of persons with disability, especially yung mga may neurodevelopmental na disabilities, since invisible disability siya, meron pa ring stigma. A lot do not declare na, for example, yan, alam mo na may ADHD ka, if you apply to a company, pwedeng hindi ka ma-hire kasi may ADHD ka, kasi mas nakikita nila yung mga negative effects na. So, our goal is to educate the people, create awareness, na marami namang mga unique strengths and abilities, and kailangan lang ng nurturing na households, kasi yung mga parents din sometimes hindi din sila aware how to manage their kids. Especially wala rin silang, it's all about visibility din pag wala rin nakikita mga role models. So it's more of aside from giving them hope na there's a future na pwede maging successful yung mga anak, it's also giving awareness to the general public para mas magkaroon ng understanding and acceptance, because they fear what they don't know, and we can't blame them if they don't know anyone na merong disability, or parang you don't know how to talk to them, you don't know how to approach them, yung ganon. Yeah. And right now, you're giving awareness on this by being a speaker in different organizations. So parang this year naging resource speaker ka sa UP, parang sa Fatima ba yung nabasa ko? Sa Fatima, sa St. Paul? Yung St. Paul, it's the Topaz. Yes. So ano ngayon kamusta yung reception ng mga tao na umaattend dun sa several engagements na nagsasalita ka about your advocacies? Actually, when they invite me, I talk about creativity, marketing, entrepreneurship, so more, and AI. But I always see to it na I reveal to them my identity, who I am. So lagi ako nag-out sa kanila na I am part of the LGBT community, I am part of the PWD community. Doon pa lang, marami ng mga, even online sinasabi ko rin yun, maraming mga nag-reach out. If you are a student, tapos alam mo na merong someone na belonging to your community, you will feel recognized and visible. Ang ganun, nakapagbigay ng hope sa kanila. And parang yung mga kabataan yan parang very mas sa kanila, mas accepting sila, and parang normal na lang sa kanila actually. Yes, compared to yung
in the 90s and Yes. early 2000s. Ngayon, very open na yung, yung generation ngayon, very open. So, maliban dito sa mga nabanggit mong organization, you're also part of PCCI and ICSB. So, ano bang naitutulong ng PCCI and ICSB sa isang negosyante? Napakarami. Actually, PCCI, 2012 pa ako nag-start na maging member. Nagbabalik lang ako din ngayon. Pero yung pagkakaroon ng like-minded people belonging to different industries, the support system, the linkages with the government and other sectors. Isa sa mga dahilan kung bakit din kami nag-thrive at nag-last as a business dahil dun sa mga network na nakuha from these organizations. One organization din na nag-make ng mark sa akin ay yung Philippine Marketing Association. Yes, oo. Nag-strengthen siya nung marketing know-how. And I think parang nag-handle ka ng isang event sa PMA, the Agora Awards. Yes, I was a director of the Agora Awards, yung 38 Agora Awards. And every year, actually, I still am involved sa committee. By the way, ongoing ang search ngayon for the next Agora Awards. So, yun, sa PMA website, makikita nyo naman. Yeah, no. So, marketing, that's very important sa lahat ng businesses. Kasi yung iba, meron silang products and services na gustong i-offer, pero takot naman sila i-market. Diba? So kailangan kailangan pag-aralan yan ng lahat ng businessman, no? Mga business owners. And may nabanggit ka dito sa profile mo na you were awarded as Asia's top outstanding netizen marketeer of the year, digital. So ano ba tong award na to? It's an award conferred by the Asia Marketing Federation. The Asia Marketing Federation, organization siya ng mga marketing organizations from 19 countries in Asia. So yung Philippine Marketing Association represents the Philippines. I was one of the nominees. Yun, among the 19 countries, I was one of the winners dun sa so, ibig sabihin, you're really good at marketing. No? So, ano ba dapat tandaan ng isang negosyante sa marketing? Okay. Ang lagi kong sinasabi dun sa mga nagiging mentees ko, number one reason kasi kung bakit hindi nagtatagal ang isang negosyo or nag-fail ang isang negosyo ay dahil nawawala ng cash. Bakit nawawala ng cash? Kasi nawawala ng benta. Bakit nawawalan ng benta? Kasi hindi nakakapag-market. Ang common na problema nila is hindi nila nako-communicate yung value nila. So, ang nangyayari, pababaan ng presyo. Kasi, okay lang, hindi na lang ako sa'yo bibili, dito na lang ako sa kabila, mas mababa ang presyo, pareho lang naman. Kasi hindi nako-communicate yung value, walang differentiation. Yung iba naman, na-communicate nga yung value, very high yung demand, pero dun sa marketing operations naman, nagfe-fail sila mag-deliver. So, isang beses lang yung customer na pumupunta sa kanila, pag na-try na yung product, ay, bakit yung service umaalis na, hindi na nare-retain. So, may studies na big factor talaga yung lack of knowledge sa marketing and lack of product market fit and establishing the value of the product. Kaya hindi nagkakaroon ng desirability to buy the product. Yeah, no. Napakaganda ng sinabi ni Amrei about marketing kasi alam mo sa totoo lang maraming may problema diyan na business owners, especially MSMEs. So ngayon papunta na tayo sa pagtatapos ng ating programa. Nais namin hingan ikaw ng tips. Anong tips na maibibigay mo sa ating mga viewers, business owners na nahihirapan sa negosyo nila and hindi effective yung marketing nila? Anong advice ang pwede mong ibigay? Okay, marami kasing negosyante, meron silang produkto and ang mindset nila ay maibenta itong produkto, magkaroon ng sale. Pero you have to discover kung sino yung core market segment that you cater to. Ano yung criteria nila in deciding
whether they will buy from you or not. Tapos, yung criteria ba na yun, ikaw lang ba yung meron nun, nung strength na yun? Or marami kayong mga competitors na nagko-compete doon sa reason kung bakit sila bibili sa'yo? Important na meron kang unique value and you are communicating this value para magkaroon ng demand for you, and kahit na mahal yung presyo mo, hindi sila mag-hesitate na bumili sa'yo, i-avail yung service mo kasi desirable ka for them. And hindi dahil lang mura ka at you're the cheapest option. Never opt to compete just by having lower prices. Always strive to find your value to your core market segment. And syempre, pag na-communicate mo na yun, na-attract mo na sila, big part of growing your business is penetrating the market, making them come back and buy from you repeatedly hanggang sa tumaas yung customer value and customer lifetime value. Ayan. Napakarami ng sinasabi sa atin ni Amray, nagkulang na tayo sa oras, no? Pero dun sa 1.5 hours natin na discussion, natutunan natin na in business you have to discover your market. Hindi enough na merong business ka. Dapat tignan mo kung sino ba yung bibili ng mga ino-offer mo. And alamin mo yung market mo, ano ba yung criteria nila. And isa sa magandang sinabi ni Amray na hanapin mo yung value. What's your unique value, and kailangan ma-communicate mo yun na maigi doon sa iyong mga customers. So, and Pres, don't forget to take advantage of the tools, especially yung mga libreng tools. So, wag matakot sa AI. Aralin nyo na. It's a requirement na. Kung 2024, medyo in-ignore nyo yung AI. Sa 2025, hindi na kailangan, hindi na pwede na ignore ang AI. So, this 2025, kailangan i-explore na nila yung AI. Hindi po nangangain ng AI. Hindi nila papalitan yung tao, no? So actually ini-enhance nila. And for us, yung tayo mga negosyante, yung employees natin, tayo pa rin may final output. Tayo pa rin magde-decide kung ano yung output na ilalabas ni AI. So Amray, ano ba yung mga gusto mong i-plug na services na ino-offer ng businesses mo? How can they contact your businesses? Punta na lang kayo sa aming mga websites, www.introspec.com, www.vitalstrats.ph, or kung gusto nga na mas madaling maalala, amraydizon.com. May mga links na po doon sa Introspec and Vital Strats, and also the other advocacies. Yan. So maraming salamat, Amray, and of course sa lahat ng ating mga manonood na patuloy na sumusubaybay sa Idol sa Negosyo. So patuloy po tayong makinig, matuto at maging bibo sa mundo ng negosyo. Samahan niyo po muli kami sa susunod na Martes para sa mas marami pang kaalaman at inspirasyon sa pagnenegosyo. Ingat po tayong lahat at magpatuloy sa pagtupad ng ating mga pangarap. Huwag kalilimutang i-follow ang aming official Facebook page para sa mga karagdagang updates, information at ibang tips sa mundo ng negosyo. Merry Christmas po sa inyong lahat. Be inspired, achieve business and professional growth, pay it forward. Magandang hapon. Ito po ang Idol sa Negosyo. DCS was my first ever real job right out of college, and I'm so grateful for that. I've met lifelong friends in my team members. It feels like yesterday when I was still editing videos for you. You were not just a workplace for me. You were a school. You were a playground. And most importantly, you were a home for me back then. You have the most talented and the kindest people I know, and I'm so grateful to be part of it. And I think I still am, and will forever be a part of it. Will forever be a BCS baby. So dito ko nalaman basically yung foundation ng skills ko. Halos lahat ng nakatrabaho ko naging kaibigan ko.
Mga tutunan ko at mga unforgettable experiences ko sa BCS ay hanggang ngayon dala ko pa din ang pagiging artist, dala-dala ko pa din yung mga learnings at mga skills. They made me understand how it's okay to suck at something new. Na hanggang ngayon na-apply ko pa rin sa buhay ko. Even sa yoga ko. In terms of project management and dealing with different clients, a company can't really reach 18 years without shedding real blood and sweat. It meant that you had to step up. It meant that you had to go beyond your comfort zone. When I joined VCS a few years back, instantly I felt like I was with family, with brothers and sisters. That's what I really liked about VCS. As one of the Vital Strat's very first clients, we are very proud to say that we really made the right choice. They helped us professionalize our company's branding and were very client-focused. I saw their attention to detail. So the planner in me is at peace knowing that the event or the shoot is going to run as smoothly and as seamlessly as possible. They also care so genuinely about the other people they work with, about their clients, about the advocacies they support, and I really admire that about them. Never feel to amaze us. You put up your best, delivering our services that are required from us by our clients. Always a pleasure to work with everybody there. Everyone is so respectful of talent, and you've trusted us with our equipment, our work from home capabilities, and all that even before the pandemic started. So you are truly revolutionary that way. Thank you so much for having us as one of your partners, and we really admire your professionalism and ang daling katrabaho nyo. 18 years, wow. Ours is a relationship spanning multiple sectors and across organizations and countries. A communications person could not ask for a more reliable and a more creative communications team. What stood out the most for me about BCS is how the company lives according to their values. Integrity plays an important role in their core values, and we see it in the way they treat their employees, they communicate to their partners, they communicate with everyone they work with. VCS stands out because they are women-headed creative marketing agency. They have advocacies like voters education campaign and entrepreneurship as a weapon for change. They are fantastic collaborators, and whenever I work for them, it feels like home. Vital Strats has grown into a mature agency with lots of creative energy and talent. The latest project on voter empowerment is a strong testament to Vital Strats' powerful messaging talent in creating campaign in broadcast, print, outdoor, and digital. I'm amazed at the courage, commitment, passion, and dedicated spirit of Amray Dizon and the entire BCS team in all the project partnerships with our foundation. Ang nagmarka sa akin sa Vital Strat ay yung kalidad ng inyong mga ginagawa at yung passion na ibinibigay nyo sa bawat proyekto. Libre man, lalo na yung may bayad, no? Pakita natin ang galing ng Pinoy sa larangan ng creatives. Any project, any work that I hand over to BCS and team, they were able to extract the meaning, the goal, the purpose, and what you want to, the communication, no? That you want to bring out for that particular project. They are able to deliver, perfectly deliver. Anybody who asks for referrals from me or any reco,
for that matter, that would require the services similar to what BCS was offering. BCS became top of my mind. For its 18th birthday, I wish BCS to have more opportunities to show and test their values as a company and as creatives. Good luck to the whole team, and more power to you. And here's to more birthdays to come. Happy seeing you grow bigger. I hope one day we see the goals we've dreamt of materialize. See you. Happy anniversary. Thank you, Vital Strats. Happy anniversary, and I wish you many more years of success. I wish you continued success and joy in all your creative endeavors. And I wish you all the best in any new trails that you may want to blaze this year and beyond. And I'm very fortunate to have been part of their journey as they grow. Congratulations, BCS. More success and galingan nyo pa. We hope BCS will have more 18 years of celebration as a courageous, enterprising, advocacy, marketing organization. Cheers, BCS. Ang wish ko for BCS ay happiness and growth, as always. So, sana matupad na ang ating vision board. And namimiss ko na kayong lahat. We enjoyed working with Amri and are so proud to see how far Vital Strats have come over the years. Congratulations, Amri, and to the whole team of Vital Strats. Ang wish ko sa BCS ay happiness at growth. Sana marami pa kayong creative solutions na maibahagi sa mga kliyente. Sana marami pa kayong projects na magawa. And sana matupad lahat ng goals nyo bilang company sa future. Our wish for you is that the Lord will continue to guide you and bless you so that you can achieve more successes and milestones for your company. So we wish you more power, more successes. My wish for Team BCS is to just continue thriving and growing as you always have for the past 18 years and continue inspiring people. Congratulations once again. Keep up the good work and keep on doing great things and making good things happen at Vital Strats. No wonder you reached the 18 years. And I believe that you'll celebrate more every year in the next 50 years or so. Walang mahirap pag BCS ang kausap. I hope for continued success and for everyone's happiness and growth. Happy anniversary, BCS!